At sabi nga po sa John 15:16, "You did not choose me, but I chose you." Hindi po tayo ang pumili sa Panginoon. Siya ang nag-appoint po sa atin kung bakit tayo narito ngayon at patuloy na nakikinig at naghahayag ng Kanya pong salita. Amen po. The divine union and interconnectedness between us and God is described by the Lord Jesus Christ in His prayer to the Father. Ang sabi po, napakasarap po sa John 17:23. Napakasarap po basahin sa Tagalog. Ang sabi po ni Jesus sa Father, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. Dahil dito makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Amen po? At ito po yung tinatawag na oneness. Ang sabi po, 'di ba? Sa John 10:30, ang sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Kaya if Christ is in us, we have the divine relationship. Yan po yung topic natin kahapon. Ano pa po ang sabi sa Corinthians 5:19? For God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them. Hallelujah. Grabe po ang Diyos, sabi po. Hindi na po tinitingnan ng Panginoon ang ating mga nagawang pagkakasala noon. Siya po ay nakatingin lamang sa ating kasalukuyan. Wala pong ibang nais ang ating Diyos, kundi tayo pong lahat ay magbalik loob sa Kanya. Panahanin po siya sa ating buhay. Hallelujah. Think about that. God was in Christ and now Christ is in you. That means God is in you. This is really amazing. Ang Diyos na may gawa po ng lahat ng bagay ay sasaatin kung siya ay ating tatanggapin bilang Diyos at tagapagligtas ng buong puso po, buong isip, lakas at kaluluwa. Let us read the Romans 3:23. Sabi po rito, for all have sinned and come short of the glory of God. The glory of God being referred is the presence of God. Yung presensya po ng Panginoon, ito yung glory of God. Ano po ang sabi? Man live in God, in His presence. Yung po ito yung pamumuhay natin na naaayon sa kalooban ng Diyos. God's presence was His light. Ang sabi po rito, glory of God is the presence of God is light. Kagaya po yung, halimbawa po tayo po ay nakikita pa lamang ng tao, pag wala po sa atin ng light, isinasara na po yung pinto. Pero pag ikaw po ay may presensya ng Panginoon, malayo ka pa lang, sinasalubong ka na po ng tao dahil ang presensya ng Panginoon ay nasa iyo. God's presence was His light. That connection, that relationship was the glory. Then because of sin, man was cut off from that glory. Sa kasalanan, nahiwalay tayo. But that was before. Today, in Christ Jesus, that glory that was lost has been regained. Sinabi nga po doon sa ating Colossians 1:27. The beautiful things is that presence is not just around you. Hindi lang po dyan nagpapaikot-ikot ang atin. It is in you now, in us. It is not just a voice walking in the garden as in the book of Genesis. That voice is now in you. Amen po. Nasa sa atin na po. Dati po, naririnig lang ni Adam and Eve, ni Moses, sino pa po? Ni Noah ang boses ng Diyos. Pero sa panahon po natin, nananahan na ang banal na Espiritu sa atin. At makikita po ito sa atin na mismo. Diba, minsan sasabihin ng tao, diba, si ano yan? Diba ganyan yan nun? Bakit ganyan na siya? Because of the presence of the Holy Spirit. Kasi po, nang manahan na ang presensya ng Diyos sa atin, ang glory na po ng Diyos ang makikita sa atin. Saan po? Sa ating pananalita, sa ating mga gawa. The way na tayo po ay mag-isip, kung dati magagalitin ka, MJ, humahaba na po ang pasensya mo. Nakikita din po yan sa ating mga itsura ngayon. Di ba po, tingnan mo po yung katabi mo. Oh, parang 40 years old lang kahit golden na. Amen. At malalakas pa dahil sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah.
Now we can rejoice because it's not Christ around you, amongst us or with you, but Christ is in you. Your life is severe or ended from shame, wala nang kahiya, reproach, sickness, disease, failure, and poverty because Christ is in you. And I want to emphasize this word in. Ang sabi po ni best friend Google, ang in daw is toward the inside or to the inside sa kaibuturan ng ating pagkatao. Hindi po dahil ang Diyos, marami po kasi ay nananahan na sa atin, ay akala natin tayo ng Diyos, tayo na po yung Diyos. Kagaya po ng nangyari sa ibang tagapagturo, akala nila sila na ang Diyos at sinasabi nila na sila na ang Diyos. No, ang glory lamang po ng Diyos ang siyang dapat na makikita sa atin. Sabi ko nga po sa ating mga pananalita, gawa, pag-iisip, para ang Diyos ay maparangalan sa ating buhay, hindi po tayo. Sa 1 Corinthians 6:19, sabi rito, do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Hindi po natin pag-aari ang ating sarili. Sabi nga po sa 1 Corinthians 6:20, ano pa pong sabi? You were bought with a price. You were actually purchased with the precious blood of Jesus and made His own. So then, honor and glorify God with your body. Kaya po yung pong may mga bisyo na nakakasira pa sa ating katawan, iwasan po natin yan. Mga maling pananamit na nagbibigay pagkakasala sa mga nakakakita, yung pride of life, yung mga lust of the flesh, lust of the eyes, mga hain ng mundo, na mga trending. Wag po tayo makiayon. Wag na po tayo makiayon kasi iba na po tayo. Christ is in us. Dapat maparangalan ang Diyos sa ating buhay. So, sabihin po natin, mag-declare po tayo, sabihin mo po natin, I am healthy. I am victorious. I am highly favored. I am rich. I am excellent because Christ is in me. Hallelujah. Yes, very short testimony po bago po tayo mag-confession. Nang ako po ay namumuhay ng walang Kristo sa buhay. Sabi ko po, puro kamunduhang bagay ang aking pinagkakaabalahan po. Wala po akong takot sa Diyos. Ginagawa ko kung ano ang gusto ko. Pero nung isurrender ko po ang buhay ko sa Diyos, tanggapin siya bilang aking Diyos at tagapagligtas. At sundin po sa abot ng aking makakaya ang kanyang mga salita na bago po ang buhay ko. Maraming pabor ang pinagkaloob sa akin ng Diyos, yung walang katumbas na halaga. Gagamit po ang Diyos ng tao sa buhay natin kung bakit naririto po tayo ngayon at patuloy na naglilingkod sa Diyos. Kaya pasalamatan mo kapatid yung taong ginamit ng Diyos upang makakilala ka sa Kanya. Pinili siya ng Diyos para maging daan. Ang buhay ko po ngayon ay sobrang blessed at peaceful. Bakit po? Because I know that God is in me. Saglit lang po, awitan ko lang po saglit ang Panginoon, and wala pang 1 minute, hallelujah, nais ko umawit para sa Kanya. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, the center of it all. Praise you, Jesus. Sige po, sabay-sabay po tayo sa ating confession. Christ is in me, the hope of glory. Therefore, glory, wholeness,
health, preservation, and prosperity are guaranteed in my life because Christ has come to live in the very quarter of my heart, making every fiber of my being, every bone of my body, and every cell of my blood inundated with His presence. Hallelujah. Hallelujah. And for our further study po, you can read 1 Corinthians 6:19, 1 John 4:4, and Romans 8:10. At sa lahat naman po ng mga nagba-Bible reading for 1 year, Luke 6:17 to 49 and Deuteronomy 31 to 30 po. And for our 2 years Bible reading plan, Romans 3:13 to 19 and Psalm 95 to 96. And we would like to thank Pastor Chris Yakulami for this Rhapsody of Reality booklet, and also thank you all sa lahat po ng ating viewers, ating FB Live and sa Zoom. Thank you so much, and see you again tomorrow po at 6 a.m. para sa ating morning devotion, and again 6 p.m. for evening devotion for our 27th day. Praise the Lord, glory to God, and shalom, shalom.